Okay, minaw mga barangay officials, minaw. Daghan ra ba sa atong mga barangay officials karon, mga higala, nga murag confident kayo. Confident ba? Nagtuo sila nga way eleksyon karon tuiga. Kinamay naibalaod nga mag-eleksyon December 5, 2025. Apa na nga itong mga politiko, purya buyag. Porbida, gisadsaaran naman nga itong mga barangay officials na way eleksyon karon, ay mo kag-goal, way eleksyon. Niya among tasaan inyong termino. Ang uban na, porbida, nanggungis na, naalang gihapon, Kalingaw extend ang termino sa barangay. Na-iski gini dihapon. Iski na ba na? Murag membro na sa sangguniang katiguangan. So niya ang klarong balita, mga higala. Madayon ang barangay og iski eleksyon karong December 5, 2025. So karon tuiga. So okay, ato paminawan ang chairman mismo sa Commission on Election. Aron klaro gyud, klaro gyud, dili ta magsalig nga matud pa why eleksyon. Sige. Sa pagsususog po ng kanya pong panukalang batas, sinabi po natin yung consequences, yung positive at saka negative consequences, at naniniwala naman tayo yung sa wisdom ng ating pong legislature. Kaya lang po, sa ating pagkakaalam, wala pa pong kilos kung meron mang counterpart sa House of Representatives. At dahil wala pong kilos sa House, baka po hindi pa ito maipasa kaagad sa kasalukuyan. Kaya po sa kasalukuyan, yung pong aming komisyon, tinalaga namin si Commissioner Ray Bulay upang pamunuan yung Project Management Office para sa barangay. Siya po ang CIC, Commissioner in Charge ng barangay, upang baka po makalimutan ng lahat, nakapokus tayo lahat sa national and local election ng Mayo, may barangay po ng Disyembre. At kami rin, ayaw namin makalimot, and therefore, gagawin na po at sisimulan na po ng PMO ni Commissioner Bulay ang paghahanda para po sa ating barangay and SK elections. Your comments now, sir. Ang COMELEC po naman ay sumuporta sa ating pong Senadora Amy Marcos sa pagsususog po ng kanya pong panukalang batas. Sinabi po natin yung consequences, yung positive at saka negative consequences, at naniniwala naman tayo yung sa wisdom ng ating pong legislature. Kaya lang po, sa ating pagkakaalam, wala pa pong kilos kung meron mang counterpart sa House of Representatives. At dahil dyan... Okay, tataw kayo mga higala, no? Inauta di ta maulahi sa balita ba, no? Ang nahitabo niya na mga higala, no, giabot ang Senado ug ang Kongreso sa panahon nga nag-adjourn na sila. Wala na sesyon, nangampanya na, kaya mga kongresista magpapili man, magpa-re-elect ang uban, napoy mga senador nga magpa-re-election. So katong balaod nun unta nga gisadsaad nga daghang po mga barangay officials, SK officials nga nagtuo nga mao nagyod wala na daw eleksyon kay nipasar na sa Senado, nipasar na sa Kongreso. O niya, di man na pwede. Kung nipasar sa Senado, nipasar sa Kongreso, di man na pwede kung dili na ihatod ngadtos presidente aron pirmahan. Yung saan paghatod na karon, wala naman sila sesyon. Magtigom pa ba yan ang senador o mga kongresista bicameral session aron ilang maplansa ang mga kalainan o naabay o dili magkapariha nga probisyon sa balaod na wala naman giabot. So pagkakaroon, obligado gyud ang COMELEC na maghimo og eleksyon sa barangay og sangguniang kabataan tungod kay naay balaod niya na nga naglatid nga ang eleksyon paghimuon karong Disyembre 5,
2025. Okay. Sige. Watay mahimo ana kay ha? Watay mahimo kay balaod ka na mga igala.